Hallelujah! Magandang umaga po sa bawat isa at muli sa linggo po ito, sama-sama tayo sa ating pong online o virtual Sunday worship service. At tayo po ay nasa kanyang mga tahanan at hayaan niyo po na mapaglingkuran po namin kayo upang pangunahan sa ating pong lingguhan na panambahan. Ako po si Kasabdan Magkaling, ang siyang ay inyong tagapaglikod sa araw na ito at maging sa gawain na panalangin noong nakarang Miyerkules. Sa pagkakataong ito, tayo po ay magpapasimula na at nais po natin ibatiin ang bawat isa sa bawat tahanan na ngayon po ay naka-join o nakasabay o nakasubaybay sa ating pong lingguang gawain ng panambahan. Tunay nga po na ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Tulad po sabi ng awit, we have to rejoice and be glad in it, for this is the day that the Lord has made. Kamakailan ay maulan, subalit ngayon po ay malilim o maganda po ang panahon. Nawa ang panahon ito ay magdulot sa atin ng kagandahan din ng ating pong pagsamba at papuri sa ating Diyos. Siya po ay nararapat lamang pasalamatan sa lahat ng bagay na naganap sa ating buhay. Ito man ay mabuti o hindi mabuti, maganda o pangit, ang Diyos ay karapat dapat pa rin na sambahin, luwalhatiin at mag-alay sa Kanya ng pasasalamat. Sa ating pong pagpapasimula ng ating pong gawain, tayo po ay pangunahan ni Sister Beth sa ating pong pambungad na panalangin. Magandang umaga po sa bawat isa. Tayo po ay manalangin. Panginoon namin Diyos na sa langit, patuloy po kami nagpapasalamat at pagpupuri sa iyong kabutihan. Sa araw na ito na iyong ginawa, kami po ay nagagalak na kami ay naging kaisa sa gawain na ito ng panambahan sa pamagitan ng online service. Salamat o Diyos sa mga kapatid na nakatunghay sa kanilang mga tahanan na alam namin na hanggang sa mga oras na ito ay patuloy na humihingi ng kapatawaran kami o Diyos sa mga kasalanan na ginagawa sa mga nagagaan. Alam namin, Panginoon, na Ikaw ay isang mabuting Diyos na patuloy na naglilinis sa bawat isa. Bagamat, Panginoon, ang bawat isa ay tumakaharap sa ilang pagsubok, alam namin na iyong kabutihan ay kakabagan at sinasabi. Sa araw na ito, o Diyos, sa aming pangunahan, patuloy na ito ng patuloy at bigyan, o Diyos, sa mga salita na ibigay sa aming bakas, naging, o Lord, na encouragement. Patuloy ang bawat isa na makapakinig na iyong mga salita. Ibigay ng Panginoon ay iyong lingkod na si Pastor Dan ay bigyan mo, o Diyos, ng boldness and even, Lord, anointing, Lord, sa mga salita na nangyayari sa kanyang mga labi. Ito ay nagkaroon ng power na magmumula sa iyo. Salamat po, Panginoon, naging Lord, yung mga kapatiran na andun po sa CDC site. Pagpalain mo rin, Panginoon, ng kanilang mga buhay. Sa iyo po, Lord, nabili namin ang lahat ng papuri. Pasasalamat at pagluwalhati sa pinakamataas sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen, amen. Palapakan nga po natin ang ating Panginoon maging sa bawat tahanan. God deserve our clap of praises to Him. Sa pagkakataong ito, tayo po ay magpupuri sa Diyos. Mag-aalay po tayo ng awitin na masaya o may kagalakan sa ating puso. Isang tugtugin at awitin ng papuri at pasasalamat sa Kanya. At kasunod nito ay ang awitin pagsamba, at meron tayong nihanda na musical video upang sa ganon tayo po ay magkasama-sama sa pagpupuri at pag-awit sa Diyos. Pauna tayo ni Angel sa ating pong pag-watch ng ating pong musical instruments. Every
unto our God. Your matchless, endless love unrestrained. This is our God. Every tribe sing praise and glory, wonder and strength unto our God, unto our God. Your matchless, endless love unrestrained. This is our God. This is our God. Ayo, 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 ah. 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 Panginoon, ang nais ko, kagandahan mo ay pagmasdan, ang pag-ibig mo sa aking tugon. Kailan may di pababayaan sa iyo lamang, matatagpuan sa iyo lamang, mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilim nang masumpungan ka sa dakong lihim. Panginoon, ang ngalan mo ay kalinga at sandigan ko, pinagbabago pangako mo. Salita mo'y panghahawakan sa iyo lamang, matatagpuan sa iyo lamang, mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilim nang masumpungan ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilim nang masumpungan ka sa dakong lihim. Ang pagpuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang iniaalay, o Panginoon, ang puso ko sa'yo magpakailanman. Ang pagpuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang
at sasambahin ka. Sana kung lihim mananatili sa iyong dilim ng masumpong handa. Sana kung Okay na. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Tunay nga po ang Diyos ay narapat lamang na papurihan at luwalhatiin ang kanyang dakilang pangalan. Sabi nga po ng ating Panginoon mula sa aklat ng Juan sa Ebanghelyo ng 1:32, kung ang kanyang dakilang pangalan ay maitaas, ang lahat ng tao ay lalapit sa kanya. Sa muli, sa ating pong paghatid ng salita ng Diyos bilang mensahe sa umagang ito, ang ating pong tema ay may pamagat po ng God is able. Our God is able. Or you could say na my God is able. Noong nakaraang linggo, ako po ay bisita at siyang nakasign na tagapagsalita sa lugar po ng GCC Limay. Ito po ang kanilang tema sa nakaraang buwan ng Mayo, simula nung sila po ay nagdiwang na kanilang anniversary. At bilang napagpala rin sa gawain at maging sa salita ng Panginoon, nais po natin ibahagi ang temang ito sa kabuuan po ng ating po mga kapatiran mula sa CDC family. Tunay nga po, ang Diyos natin ay He's not disabled God, but instead God is able God. Ng Diyos ay may magagawa at higit pa sa ating iniisip, sa ating pang inaasahan. Kaya naman po ang ating pong teksto ay makikita po natin sa aklat po ng Ephesians sa chapter 3, beginning verse 20 up to verse 21. Sinasabi roon, now unto him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us. Unto him be glory in the church by Christ Jesus throughout all ages, world without end. Amen. Yan po ay mula sa King James Version. At ngayon ay makita po natin sa Magandang Balita Biblia na sinasabi po roon sa Diyos na makagagawa ng higit kaysa lahat na maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihang nagahari sa atin. Sumakanya ang kapurihan sa pamamagitan ng Iglesia at ni Kristo Jesus magpakailanman. Amen. Sandali po tayo na manalangin. Dakila namin Diyos, Ama namin nasa langit, sa pamagitan ni anak na si Jesus, kami patuloy na dumudulog sa iyo at nagkakatipon sa aming mga tahanan. At sa pagkakataong ito, kami po ay makapakinig ng salita bilang mensahe sa amin pong sambahayan at especially sa aming mga personal na buhay. Tinataas po namin ang pagkakataong ito na iyong pagpalain at tunay na iyong salita ay tulad ng isang ulan na bumuhos at hindi ito babalik sa iyo na hindi naganap na ang iyong kalooban sa amin. Kaya naman po Lord, tulad po ng ulan na dumidilig sa lupa, sa halaman at nagbibigay bunga, ang iyong salita ay diligin ang bawat puso, ang bawat buhay ng bawat isa. Pagpalain at magatid ng masaganang bunga o pagpapala sa bawat isa. Hayaan niyo po na magyang kagalingan sapagkat ikaw rin na nagsabi mula sa mga awit o Diyos that you send your word and heal them from their destruction. Na ikaw po ang siyang naghatid ng iyong salita at pinagaling mo sila mula sa kanilang mga
kapahamakan o sa kanilang mga kaguluhan, maging sa kanilang mga sakit o karamdaman. Sa panahon ito ng pandemya, sa panahon po ng COVID-19, sa panahon ng krisis at marami pang iba, hayaan niyo po na yung salita ay magsilbing kagalingan sa bawat isang may sakit o karamdaman, sa bawat isa na kailangan po na kalakasan, sa sino man, Panginoon, na kailangan po ng iyong tulong at gabay, na karunungan at katalinuhan, lalo na sa kanilang mga gawain at pagpapasya. Ang iyong salita ay tulad po ng isang ilawan na nagsisilbing tanglaw sa aming pong daraanan. Gabayan niyo kami sa aming pong pakikinig at ito'y magsilbing liwanag, Panginoon, ng aming isipan, ng aming buhay at magliwanag ka sa bawat buhay at tahanan ng bawat isa. Suguin niyo po ang iyong banal na Espiritu sa aming kalagitnaan upang, O Diyos, ang iyong kapangyarihan ay aming maranasan. Tipuin niyo po ang bawat isa at gumawa ka, Panginoon, ng iyong tulong at ng iyong kalooban sa sino man, Panginoon, na nangailangan ito. Muli, dinideklara po namin na ikaw ay Diyos na mabuti, ikaw ay Diyos na dakila, at ikaw ay Diyos na may magagawa sa amin. That you are God who is good, you are God who is great, and you are God who is able. Salamat po sa iyong kapurihan, kaluwalhati at karangalan sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Heso Kristo. Hallelujah! Purihin ang kanyang pangalan. Sa oras nito ay gusto natin na bigyan outline yung ating pong pagpangangaral ng salita ng Panginoon at gamitin po natin yung salitang able bilang acronym ng ating pong mensahe. Ang una po ay yung titik A o yung letrang A. Ito po ay nagsasabi, always willing to do all things. Sinasabi po ng ating talata sa unang linya, now unto him that is able to do. Ang Diyos natin ay sa Diyos na makagagawa. Ang Diyos natin ay Diyos na gumagawa at nakagagawa. Hindi siya Diyos na tulad ng iba na kinikilala at sinasamba, pinagkakatiwalaan pero walang nagagawa sa kanilang buhay. Pero ang Diyos natin ay buhay, hindi siya patay. Sa katotohanan ng ating Panginoon Hesus ay ipinako sa krus sa Kalbaryo, pinako siya upang mamatay at tubusin ang ating kasalanan. Subalit makalipas sa kanyang kamatayan at ang kanyang paglibing, siya muling nabuhay at siya po ay nagahari kailanman. Pagpapatunay ng Diyos natin ay buhay at ang Diyos natin ay gumagawa at patuloy na gumagawa. At sa bagay na napakamaganda ay hindi po siya nagkukulang sa kanyang gawa o sa kanyang kapangyarihan. In fact, at the cross of the Calvary, ay tinapos ng Panginoon na sinabi niya, it is finished. The work of the Lord ay tinapos niya at sinabi niya, it is finished, or the finished work of the Lord Jesus Christ. Alam niyo po ang ibig sabihin ng salitang able? Ito po ay naulugan that having the power or the capacity, skill, and means or opportunity to do something. Kaya naman ang Diyos natin ay meron siyang taglay na kapangyarihan, may taglay po siyang kakayanan o kung paano gawin at yung mga kaparaanan para gawin ito at yung kanyang mga pagkakataon na gumawa ng anumang bagay base sa ating pong pangailangan. In fact, ang salitang able, ito po ay a variant form of able. Kaya kung sa lumatipan, yung anak ni Adan na si Cain at Abel, doon po ay hinango yung salitang Hebrew na ibig sabihin nun ay Abel or Abel. From Hebrew name Hevel or Abel. It comes from the Latin word abilis, easily handled. Na ibig sabihin ng abilis, silent H, kasi yung H sa Latin ay ito po ay silent, no pronounced. Na ibig sabihin po nun ay abilis or able, easily handled, madali na gawin. Kaya sa Panginoon, walang bagay na mahirap. Sa Diyos, lahat ay mapangyayari, lahat ay kaya niyang gawin, at sa Diyos ay walang imposible. Sa aklat po ng Ebanghelyo ni San Mateo, sa chapter 8 verse 1 to 4, ay meron po tayong makikita dyan na napaka
tugmang istorya. Napakaganda kung paano ang ating Panginoon Jesus, He was able to heal and to cleanse a leper. Pinakita ng Panginoon na siya ay merong kakayanan na magpagaling at maglinis ng anumang sakit, maging ito man ay isang ketong o sakit na walang kagalingan. Sapagkat ang ating Panginoon Jesus ay may magagawa sa anumang uri ng sakit. Ito man ay acute, ito man ay chronic, ito man ay cancer o anumang uri ng sakit, sa Diyos walang imposible at lahat ng bagay ay mapangyayari o posible. Kaya naman, yung isang lalaki na meron pong sakit na ketong ay lumapit sa Panginoon sa dahilan alam niya ng Panginoon ay kaya po siyang pagalingin. Subalit, di niya alam kung kalooban ng Panginoon na siya'y pagalingin. Kaya, isang bagay po ang sinasabi nating kwento at sinasabi po roon nang makababa si Jesus mula sa bundok, sinundan siya na napakaraming tao. Lumapit sa kanya ang isang ketongin at lumuhod sa harapan niya. Ginoo, ang wika niya, kung ibig po ninyo, ako'y inyong mapapagaling o mapagagaling. Hindi po siya ni Jesus at sinabi, ibig ko, gumaling ka. At pagdakay nawala ang kanyang ketong. Last verse, huwag mo itong sasabihin kanino man, bili ni Jesus. Pumunta ka at pasuri sa saserdote, pagkatapos magandog ka ng haing iniutos ni Moises bilang patotoo sa mga tao na magaling ka na. Makikita po natin na ang sakit na ketong, ito po ay tinatawag na Hansen's disease sa ating panahon o kilala po sa salitang leprosy. Ang leprosy is an infection caused by a slow-growing bacteria called Mycobacterium leprae. Na ibig sabihin po nito ay yung isang uri ng bakterya o maruming bahagi ng ating ng skin o ng ating laman na unti-unti niyang ikinakalat yung dumi nito sa katawan hanggang sa ito po ay ma-infect at maging isang leprosy o ketong. Ang bagay nito ay, sabi nga, kaya umepekto, it can affect the nerves, the skin, the eyes, and the lining of the nose, na halos yung ilong ng isang tao na may taglay na ganitong uri na karamdaman ay hindi lang kinakain niya yung skin, kundi maging yung laman at maging yung buto. Unti-unti niyang sinisira yung mga tissues sa ilong o kaya naman sa ibang pahatay na katawan na merong infection nito. Sinasabi rin po ng leprosy can develop at any age, but appears to develop most often in people aged 5 to 15 years or over 30. It is estimated that more than 95% of people who are infected with Mycobacterium leprae do not develop leprosy because their immune system fights off the infection. Kaya napakalaga po sa ating katawan na maging malinis, maging malusog, maging mataas ang ating immune system upang anumang uri ng Mycobacterium leprae ay hindi po puminsala sa ating katawan. Pero, ang sakit na ketong sa panahon po ng ating Panginoon, maging sa panahon ng lumang tipan, sinasabi po na in the Bible o in Bible times, people suffering from the skin disease of leprosy were treated as outcasts. Sila po ay para bang isang tao na pagka meron ganitong uri na sakit ay pinandidirihan at siya po ay pinapalis o pinapalayo sa karamihan ng tao. And there was no cure for the disease, which gradually left a person disfigured through loss of fingers, toes, and eventually limbs. Kaya naman po yung ganitong uri na sakit pagka nagtagal ay nauupod yung kanyang mga bahagi ng kanyang katawan. Hindi lang po siya outcasted o rejected o isolated para bang under quarantine for a lifetime. Kung sa panahon po natin ngayon yung sakit ng COVID-19 virus, pagka isang tao din na po nito, nagkakaroon ng isolation at dinadaan sa proseso ng different class o a kind of quarantine. Pero sa isang tao na mayroong ganitong uri ng sakit na ketong na naranasan noon pa man, ay nararanasan nila yung
sakit na ito for a lifetime, not just for 14 days or 1 month, kundi a lifetime. Kaya ang sino mang biktima ng ganitong uri ng karamdaman, para siyang hinatulan habang buhay ng kamatayan at nagyantay lang ng kanyang kamatayan. Kaya sabi nga, wag naisin ng sino man ng sino man ay tamaan ng ganitong uri ng sakit, sapagkat ang sakit na ito ay incurable, walang kagalingan sa time ng lumatipan, maging sa ating panahon na kung saan po ay maraming tao na dinadapuan ng bagay nito. Paano po sa lumatipan tinatrato ang mga taong may ganitong uri ng sakit? How were lepers treated in the Old Testament? They were forbidden to have any contact with people, especially with their loved ones or their family, who did not have the disease, and they had to ring a bell and shout, "Unclean," if anyone approached them. Sa mga ganitong uri ng tao na may sakit, sila pinagbabawalan na lumapit o magkaroon po ng contact kanino man, upang sa ganoon yung ganitong uri ng sakit ay mapigilan at hindi makahawa lalo na sa kanilang mga mahal sa buhay o sa mga tao sa kanilang komunidad. Kaya naman po pagka mayroong tao na lalapit sa kanya, kinakailangan niya po na kalembangin yung kalembang na nasa kanya at sumigaw siya na marumi o unclean, upang sa ganon ay hindi po siya incidentally na malapitan o mahipo ng sino man. Ano po yung batas sa time po noon na sa ilalim po ng leprosy? The leper in whom the plague is, kasi tinuturing din po ng sakit ng leprosy o ang isang taong na may leprosy, a leper ay under a plague o na isang sumpa. Kasi bihira po yung ganitong uri ng sakit, at sa lumang tipan tulad po ni Miriam, nung nagtaglay po siya na ganitong uri ng sakit, the first time mentioned sa Bible si Miriam na kapatid po ni Moises, yung ate niya, ay nung nagkasala ito laban sa Diyos dahil siya po yung nagkusan niya kanyang kapatid na si Moses, ay tinaman po siya ng salot ng leprosy o ng ketong. Pero sa bag ng Diyos o sa bag ni Moses, hiningi niya ito ng tulong at pinagaling ng Diyos yung ganong uri ng plague. Kaya naman po, tinuturing itong salot. His clothes, a leper, whom plague is, his clothes shall be rent, and the hair of his head shall go loose, and he shall cover his upper lip, and shall cry, "Unclean, unclean." And all days wherein the plague is in him, he shall be unclean. He is unclean. He shall dwell alone, without the camp shall his dwelling be. Kaya kinakailangan niya po yung kanyang kasuotan ay sirain upang ma-identify po siya na siya po ay may ganong uri na taglay na sakit. At siya po ay yung kanyang buhok ay kinakailangan nakabuhaghag, nakalaylay. At ang kanyang pong bibig ay meron takip, o ang kanyang ilong ay at ang kanyang bibig ay meron takip na damit na yon. At sisigaw po siya ng marumi. In fact, mahirap yung bagay nito. May sakit ka na, ipinapahayag mo pa sa mga tao na nandiyan ka at meron ganong uri ng sakit. Sa time natin ngayon, pagka isang tao ay meron sakit, nagtatago, hindi pinapaalam. Minsan nga sa loob ng tahanan, maging kanyang kapamilya, hindi niya sinasabihan na kanyang sakit hanggang sa ito'y malaman na lang, at pagka nalaman, medyo malala na. No, lalo na sa panahon po natin ngayon na halos discriminative, yung tinatawag po natin na sakit na COVID, na pagka isang tao ay nahawa, tinaman ito, after swabbing at ma-diagnose siya positive, hindi pinapamalita ng ating pong gobyerno publicly kung sino yung mga tinaman nito. Sinasabi lang yung lugar, sinasabi lang edad, sinasabi yung gender, at sinasabi yung kung anong barangay. Pero yung pangalan ay ito'y nakasekreto upang sa ganon, hindi po sila pandirihan o hindi sila layuan ng tao. Pero sa time na ito ng ating Panginoon, yung tao na mayroong sakit na leprosy, kinakailangan po niyang ipahayag. Yun po yung kanilang kautusan at batas.
na instead na itago, ipinapahayag nila na sila po ay meron ganong uri ng karamdaman. Simply because to avoid them, layuan sila at bigyang babala yung mga tao upang hindi makahawa. What if maging batas po natin yung katulad ng batas sa Lumang Tipan na yung sino man tao na mayroong sakit na nakakahawa ay kinakailangan sumigaw na unclean, unclean. Hindi lang sa COVID-19, kundi anumang uri ng sakit na nakakahawa ay sasabihin ng isang tao para hindi mahawang ibang tao ay marumi, marumi. Yun po'y ginawa lamang to avoid yung transmission. Kaya naman po, pasalamat pa rin po tayo sa ating panahon na bagamat meron pong COVID-19 at meron din po mga cases na ito po ay nagtatransmit at marami po yung bilang, maging sa ating pong lalawigan ay tumataas ang bilang na halos sa isang araw ang bilang na sinaswab ay nasa 50 hanggang 60 katao no, through contact tracing ay kinakailangang iswab para ma-diagnose sila kung sila po ay infected or not. Kaya nga naman po, pinapakiusap ng marami, lalo na ng ating pong mga frontliners, mga health workers, maging ng ating pong IATF at ng ating pamalaan na iwasan po natin yung tinatawag po natin magkahawaan. Or else, baka ipatupad yung sinasabi sa Lumang Tipan na yung tao na may ganitong uri ng karamdaman, kinakailangan niya pang isigaw na siya meron ganong uri na sakit. Pero sabi nga, minsan ang problema sa ating panahon ngayon ay yung pagiging asymptomatic na hindi mo alam, taglay mo pala yung ganung uri ng karamdaman at maging mga tao sa iyong kapaligiran ay hindi rin alam. Kaya naman po yung hawaan ay minsan ay lumalaganap. Ang bagay nito binabanggit ko lamang upang tayo po ay makapag-ingat sapagkat hindi biro yung tamaka ng ganitong uri ng karamdaman, lalo na ay risky sa kalusugan ng bawat isa at maging ng ating pamilya. Sa aklat po ng Matthew chapter 8 verse 2, base sa ating pong kwento na yung lalaki na mayroong sakit na ketong, hindi na binanggit kung gaano katagal niya tiniglay ito, pero binanggit po roon na siya po ay nakatagpo niya ang ating Panginoong Hesukristo. Kung titingnan po natin, nung nakatagpo niya ang ating Panginoon, dapat sumigaw siya ng unclean, unclean. Pero hindi yun ang kanyang sinabi. Dapat sinabi niya na layuan siya ng Panginoon. But instead, hindi niya ginawa yon. Ang kanyang ginawa ay lumapit siya sa Panginoon sapagkat siya nangailangan ng kalayaan, kalinisan at kagalingan. Sapagkat alam niya ng ating Panginoon Jesus, tulad na napabalita, na ang Panginoon ay a miracle worker, a healer, and a compassionate Lord. Ng Panginoong Jesus ay nagpapagaling ng tao na may sakit o anumang uri ng karamdaman. Siya po'y gumagawa ng himala na yung tubig ginawa niyang alak, yung tinapay pinarami niya, yung isda na ilang piraso pinarami niya at pinakain niya maraming tao. Nagpalakad siya ng mga taong lumpo, nagpadilat siya ng mga taong bulag, nagpasalita siya ng mga taong pipi at nakadinig yung mga bingi. Maging ang isang patay ay kanyang binuhay. Kaya nabalita marahil ng lalaking ito na isang may ketong, bagamat siya po ay isolated at nasa malayong lugar, nung makita niya at ma-encounter niya ang Panginoon, siya po ay hindi nangimi o hindi natakot na lumapit sa Panginoon. Napakalaga yung ganun tagpo bilang tayo po'y mga tao na nilikha ng Panginoon at kumikilala sa Diyos. Tulad po ng ketongin na ito, hindi siya nangimi, hindi siya natakot, hindi siya nangamba na lumapit sa Panginoon sapagkat alam niya ang Panginoon ay may magagawa sa kanyang kalagayan. That God is able, that Jesus is able. Kaya naman, ito ang kanyang sinabi sa Matthew 8 verse 32 ng ating Panginoon Jesus ay bumaba mula sa bundok kasamang malagad at na-encounter niya ang lalaking ito. Ang sabi ng lalaking ito na may ketong, Ginoo, ang wika niya, kung ibig po ninyo, ako'y inyong mapapagaling. If you are willing, you can make me clean or you can heal me.
Sinabi niya po roon, yung salitang, kung ibig ninyo, if you are willing. He didn't say that, Lord, if you are able, but He said, Lord, if you are willing. Anong kinalaman ng bagay nito? Yung salitang able and willing. Sana sinabi niya, Lord, if you are able. But He didn't say it. Instead, He said, Lord, if you are willing. Sapagkat una pa man, sa paglapit niya sa Panginoon, alam niya, ang Panginoon kaya siyang pagalingin. Pero pinakiusap niya sa Panginoon na kung kalooban ng Panginoon o gusto ng Panginoon na siya ay gumaling. Kaya naman po, bagamat ito po ay isa sa bagay na pinag-usapan kung ang lalaking ito ay nagpapayag ba na kanyang pananampalataya o kung siya po ay nakikiusap sa Panginoon, bagamat alam niya ng Panginoon ay kaya siyang pagalingin. Siguro po masabi po natin, since na lumapit siya sa Panginoon, he believes that the Lord is able to heal him. But sinasabi niya po, he requested for healing. Kaya naman, sa kanyang sabi, kung ibig po ninyo, ako'y inyong mapapagaling o mapagagaling, ang sagot ng Panginoon, ibig ko, gumaling ka. Ito po isang bagay na napaka strong statement na sinabi ng Panginoon. Hindi sinabi ng Panginoon, sino ka? Ikaw ay dapat nakalayo sa akin sapagkat kayo meron sakit ng ketong. Hindi ganon. Instead, sinabi ng Panginoon ang kanyang kalooban. Mga magulang, mga kapatid, ginamit po natin ang tekstong ito sa Matthew chapter 8, beginning verse 1 to 4, upang ipakita that God is not only able, that God is more than able. He is willing ng bawat sa pusatin ay abutin at ang bawat sa pusatin ay katagpuin ang kanyang pangailangan, maging ito man ay yung sakit na ketong o sakit na nakahawa o sakit na pinagbabawal na ilapit sa ibang tao. Ang Panginoon Jesus is more than able, for He is willing na abutin nating pangailangan. In fact, sa pangyayaring ito, ang sinabi po ng kwento na ito, ang Panginoon Jesus, nung siya'y nilapitan ng lalaki may ketong, ang Panginoon Jesus ay inabot po siya. Sabi po ng Bible, the Lord Jesus touches him o touch him. At sa ibang salin ay hindi lang siya hinipo ng Panginoon, bagkus siya po ay niyakap ng Panginoon. Sa isang sakit na nakahawa, sino ang pwedeng lumapit? Sino ang pwedeng humipo? Sino ang pwedeng yakapin ang ganong uri ng taong merong sakit na ketongin? Siguro po sa panahon po natin ngayon, merong bang tao na lalapit sa isang tao na merong sakit na ito o sakit na nakahawa tulad ng COVID-19 o virus na pwede ba siya lumapit makipag-usap? Pwede ba siyang humipo at lalo na pwede niya bang yakapin? Sa panahon po natin ngayon, may stigma ang tao. Meron po silang pagkatakot at meron silang distancing na ginagawa. Bakit? Maging ang ating pamalaan na nagsabing ito. Tinawag nga lang social distancing. Pero sa Lord, there's no such thing as social distancing sa pagkakataon na ito na kinakailangan ang tulong ng sinuman. Sa Lord ay may tanati na kanyang puso, hindi lamang ang kanyang kamay. Sa iba, marahil ang titingnan po natin yung kamay, yung magagawa ng Diyos. Pero ang lalaking ito, ang tinignan niya, hindi lamang yung magagawa ng Panginoon ang kamay ng Diyos, kundi nakita niya ang puso ng Panginoon. Lord, if you are willing, kung ibig mo, kung gusto mo, at nahipo ng lalaking ito ang puso ng Panginoon, kaya naman po in return, hinipo siya ng Panginoon, niyakap siya ng Panginoon, at sinabi, ibig ko, gumaling ka. At pagdakay na wala ang kanyang ketong, immediately or suddenly, yung kanyang leprosy ay nawala o pinagaling ng Panginoon. In fact, ay ito po ay hindi kayang ipaliwanag ng sino man, sapagkat sa time po noon, incurable ang ganitong uri ng sakit, pero pinagaling ng Panginoon. Kaya sa Panginoon, walang imposible. Even in sabi nga, sa isang iglap,
sa isang mabilis na pagkakataon, ang Panginoon ay kaya niyang gumawa ng kagalingan o himala. Ang lalaking ito'y lumapit sa Panginoong Hesus na naniwalang kaya siyang paggalingin ng Panginoong Hesus, that Jesus is able to heal him, and having the power, having the skill, having the means, having the opportunity to do something, and this something is healing. Kaya naman po, salamat sa Panginoon, He's not only able to heal him, but He is more than able, or He is willing to heal him from his leprosy. God is more than able to heal us sa anumang uri ng sakit o karamdaman na taglay ng sino man sa oras dito. Sa ka man naroon, ikaw man ay nasa ospital, ikaw man ay nasa ICU, ikaw man ay nasa emergency room, o anumang bahagi ng ospital o ng center o barangay, ang Panginoon ay He is able to heal you. And He is willing to heal you. He is more than able to heal you sa anumang uri ng sakit. Ito man ay virus o anumang sakit sa iyong katawan na maaaring matagal na o maaaring ngayon lang, sa Panginoon ay walang imposible at hindi hadlang kung gaano katagal yan o yan ay ngayon lang. Ang kailangan ng Panginoon ay isang puso na marunong magtiwala at magpakumbaba sa kanyang harapan, because of His willingness and great love on us. Kaya tandaan po natin, yung pagiging able ng Panginoon, ito'y nagmumula sa kanyang pagnanais o kagustuhan o kalooban at maging sa kanyang puso na nagmamahal sa atin. Tandaan po natin, ang gusto ng Panginoon sa sino mang may sakit, gumaling. Hindi layunin ng Diyos ng sino mang tao na may sakit ay hindi gumaling. Kaya kinakailangan po natin lumapit sa Panginoon upang matanggap po natin ang ating kagalingan. Nung ating Panginoon Jesus ay namatay sa krus ng Kalbaryo, tinaglay niya po ang sugat o sakit sa kanyang katawan mula sa kanyang ulunan na meron po siya koronang tinik, at sa kanyang mga kamay na may butas ng pakot, bagay ang kanyang mga paa, at sa buong katawan niya po ay halos walang paglagyan ng sugat. Nangyari ang bagay nito upang maganap ang hula na sinasabi that by the stripes of the Lord Jesus Christ, we have been healed. Yun ang ginawa ng Panginoon upang tayo po ay iwanan ng pangako na sa kanyang mga latay o sugat na tiniglay sa kanyang katawan, mula sa ulunan hanggang talampakan, pinagaling tayo ng ating Panginoon Jesus. At ginawa niya po ito because of His great love sa bawat isa, na sinasabi po ng banal na kasulatan na for God so loved the world that He gave His only Son, that whosoever believes on Him will not perish but have an everlasting life. Hindi lang po kagalingan, kundi maging ang kapatawaran at ang pangako ng buhay na walang hanggan ay handang ipagkaloob ng Panginoon sa sino man. Kaya kahit imposible, kaya ng Diyos na gawing posible dahil sa kanyang pag-ibig sa atin. Ang katanungan, is there anything too difficult for God to do? Merong bang bagay na mahirap gawin ang Diyos? Hindi o wala. Nothing is too hard or difficult for God to do. Based on Matthew chapter 19 verse 26, Mark chapter 10 verse 27, ang isang lalaki na nagtanong sa Panginoon na isang binata't mayaman ay nagtanong kung paano siya magmamana ng buhay na walang hanggan. At ang sagot ng Panginoon, gawin mo yung sinasabi ng kautusan. Huwag kang magnanakaw, huwag kang papatay. So bali sabi ng lalaking ito ay nagawa ko na yan mula pa nung bata. The commandments, the laws, ay inobserve niya mula pa noon. Bali sabi ng Panginoon, dahil na alam ng Panginoon ng binata mayaman na yon ay mayaman. Ang sabi niya, ibenta mo ang iyong ari-arian at ipamigay mo sa mga tao at sumunod ka sa akin. So, but after that, ang lalaking binata na ito na mayaman ay hindi niya nasunod ang Panginoon, lumayo sa Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, mahirap sa tulad nila ang makapasok sa kaharian ng langit. Kaya magyang mga lagad, sabi niya, sino ang mga pwede pumasok? Sabi ng Panginoon, mas madali pa sa isang kamelyo ang pumasok sa butas ng karayom kaysa sa lalaking yawan.
Kaya sagot ng malagat, sino kaya ang pwede pumasok sa langit? Ang sabi ng Panginoon, not with man it is impossible, but with God all things are possible. Kaya naman po, pagdating sa salvation, pagdating sa kaligtasan, pagdating sa mga bagay na di kayang gawin ng sino mang tao, sa lalaki na iyon na binatang mayaman, hindi niya kayang gawin na ipamahagi ang kanyang ari-arian at ipamigay sa mga nangailangan. Ang dahilan, mas inibig niya yon kaysa ang ating Panginoon. Mas sinunod niya yung sarili niyang kaloob at kagustuhan, ang kanyang layaw kaysa sa Panginoon. Pero sa mga tao na inuunang Panginoon, anumang bagay sa kanyang buhay ay kaya niyang i-release sapagkat mas kailangan niyang Panginoon kaysa sa anumang bagay. Kaya naman, sinasabi ng Panginoon, with man it is impossible, but not with God. For with God, all things are possible. Kung nagawa lamang ng binatang mayaman na iyon, na yung sinabi ng Panginoon ay kanya sinunod, baka higit pa sa kanyang yaman at taglay, ang kanyang matanggap sa Panginoon, hindi lang pansamantala, kundi panghabang buhay na yaman na hindi nasisira, hindi nananakaw, at hindi nawawala. Kaya naman mga magulang, mga kapatid, God will provide. Remember to say, my God is able. Whenever you are in doubt or discouraged, God is able to provide for you. And God is able, based on 2 Corinthians chapter 9, verse 8, to make all grace abound toward you, that you always having all sufficiency in all things may have an abundance for every good work. Lagi natin tandaan, it is ang kalooban ng Panginoon na tayo po ay maging sagana sa mabuting gawain, mabuting gawa, upang ang kanyang pangalan ay mapapurihan. Kaya naman po, maging ating pong kakulangan, ang ating pangailangan, kayang katagpuin ng Panginoon niya. Ang sakit karamdaman, kayang paggaling ng Panginoon yan, upang sa ganon, ma-restore po tayo, magbalik tayo sa normal, maging maayos ang ating buhay, at sa ganong bagay ay mapaglingkuran natin ng Panginoon at mapapurihan siya. Mahirap paglingkuran ng Diyos pagka ikaw ay kapos, pagka ikaw ay wala, pagka ikaw ay may sakit. Kaya ang kalooban ng Panginoon, palayain tayo sa mga bagay na iyon upang sa ganon, hindi tayo mapagilan at mas lalong luwalati natin ang dakilang pangalan ng Panginoon. God will deliver you, that God is able to deliver you. Hebrews chapter 2 verse 18, for in that he himself has suffered, being tempted, he is able to aid those who are tempted. Kung ating Panginoon Jesus naging mahirap upang tayo sumagana, ganun din naman siya tinukso upang ang sino man nakararanas ng pagtukso ng kaaway, mga pagsubok, mga kahirapan ng buhay, ang Panginoon will be able to aid us or help us, those who are under suffering or being tempted. So, aklat po ng Daniel chapter 3, verse 16 to 18, in fact, in verse 15, sinabi po roon, anong Diyos ang pwedeng magligtas sa inyo? What God will be able, or what God who is able to save you or to deliver you from this blazing fire. Kasi nung time po sa Daniel chapter 3 verse 16 to 18, o sa chapter 3, meron doon na mga kaibigan din ni Daniel na mga Hebrews. Sila po ay sila Shadrach, Meshach at Abednego. Sila po ay inutusan ng hari na katulad po sa ating pong larawan dyan, nung matapos ng hari ni Nebuchadnezzar, ay magpatayo po ng gintong estatwa na may taas po ng 90 feet at meron po lapad na 9 feet. Sa pagtunog po ng mga instrumento, ang lahat ng tao, lahat ng lahi, sa mandako, pagka yun ay narinig at nakita, ay kinakailangan nilang lumuhod o sumamba. Kaya naman po, nung tinugtog po yun o tumunog, ang mga tao sa panahon na yun, sa mandako silang naroon, sila po ay sumamba sa Diyos ang ginawa ni Haring Nebuchadnezzar. Pero si Shadrach, Meshach at Abednego, dahil sila po ay hindi nila kinikilala yung Diyos na ginawa po ni Haring Nebuchadnezzar. Bagamat may banta na papatayin
at may banta na ihuhulog sa apoy na naglalagablab, ay hindi nila ito hindi sila natakot, bagkus sila'y nanatili sa kanilang pananampalataya ng kanilang Diyos ay hindi gawa ng kamay ng tao. Ng kanilang Diyos ay yung Diyos ng kanyang kamay ang gumawa sa tao. Kaya naman ang Diyos natin ang pinakamakapangyarihan at ang tunay na Diyos, ang Diyos ng bansang Israel. Kaya sa pagkakataon na iyon, sabi ng hari sa kanila, sabi po ni Shadrach, Meshach, Abednego, bagamat may tangka at banta na sila'y patayin, ang sabi nila, we do not need to defend ourselves before you in this matter. Hindi po namin kailangan, Hari Nebuchadnezzar, na ipagtanggol pang aming mga sarili patungkol sa bagay na ito, sapagkat ang Diyos mismo ang magtatanggol para sa amin. Napaganda pong statement or declaration ng kanilang pananampalataya ng tatlong Hebrew friend dito, na sinasabi po nila sa verse 17, if we are thrown into the blazing furnace, the God we serve is able. Ulitin ko po sa inyo. If we are thrown into the blazing serpent or blazing furnace, sa naglalagablab na pugon, the God who serve is, or the God we serve is able. Ng Diyos na aming pinaglingkuran o pinaglilingkuran ay may kakayanan na kami ay iligtas to deliver us from it, and He will deliver us from your majesty's hand. Kaya naman po, dahil po rito, mas naghalit po yung kanilang si Haring Nebuchadnezzar. Sa verse 18, ito po ang sabi ng tatlo pang kaibigan, kaya mas lalo naghalit si Haring Nebuchadnezzar. But even it does not, we want you to know, your majesty, that we will not serve your gods or worship the image of gold you have set up. Napaganda po ng pananampalataya, these three Hebrew friends, na bagamat sinasabi nila that God is able na siyang magliligtas sa kanila sa apoy ng kamatayan, at kung hindi man, yun po ang kanilang firm belief, at kung hindi man kami iligtas ng Diyos na aming sinasambat kinikilala, ang Diyos ng Israel, o ang Diyos na lumikha ng langit ng lupa, maging ang buong sandaigdigan, sinabi niya, that we will not serve your gods or worship the image of gold you have set up. Hindi namin pwedeng sambahin ang inyong Diyos o Diyos-Diyosan na inyong ginawa. Gusto lang natin po bigyan diin yung sinabi ng Hebrew friends na ito. But even if He does not, hindi na hulugan that God is not able to deliver them. Ang sinasabi ng puroon ay kung sakali man hindi gawin ng Panginoon iligtas sila sa kapamakan na yun for a purpose, dahil may dahilan. Tandaan po natin, kung may mga pangyayari man pangit o masama sa inyong buhay, hindi na hulugan ng Panginoon ay hindi niya kayang gawin na ikaw ay pagalingin. Na hindi kaya ng Panginoon na ikaw ay maging negatibo sa mga uri ng sakit o virus. Na hindi nahulugan ng Panginoon, hindi niya kayang tuparin ang kanyang salita. Bagkus, God is more than able. Kayang-kaya ng Diyos yung bagay niya. He can handle any situation. Kaya nga lang, sa likod ng mga bagay nating iniisip, merong bagay na iniisip at kalooban ang Diyos. Kaya nga, kung babalikan po natin, lalaki may ketongin, hindi siya lumapit sa Panginoon because God is able. Ang sinabi niya, Lord, if you are willing, kung kalooban mo. Kaya naman po, sa kabila ng Diyos, He is able. Dapat maunawaan po natin. Dapat ang ating pananampalataya nagpapahayag kung ano ang kalooban ng Diyos. Sa panahon po natin ngayon, marami mga Kristiyano tumatalikod. Marami mga Kristiyano natitisod. Marami mga Kristiyano natatakot. Marami Kristiyano lumalayo at iniiwan ang Panginoon.
Magyang mga gawain ng Panginoon. Sa anong dahilan? Simple lang. Sa kanilang paunawa that God was not able to deliver them sa panahon na sila may pangailangan. Naalala ko po na nasa Cavite, ako po may binisitang asawa na matanda at sila po mayroong anak na lalaki na construction worker at sinabi niya, hindi ako naniniwala sa Diyos. Sa ganong pahayag, alam mo, may dahilan bakit hindi siya naniniwala sa Diyos. Sapagkat ang dahilan, nung kinausap ko po siya, sabi niya, noong kanyang anak ay may sakit, hindi pinagaling ng Panginoon at namatay. At dahil doon, natisod siya sa Panginoon at hindi na siya kumikilala sa Panginoon at sinasabi niya, hindi totoo ang Diyos. Mga magulang, mga kapatid, bagamat may pangit na nangyari sa ating buhay, hindi na ulugan dahil sa pangit na pangyari niyon ay hindi na totoo ang Diyos. Bagkus, lahat ng bagay pwede mangyari, mabutit masama, pangit na maganda, at ito'y pwede mangyari kanino man. Subalit, ang sinasabi ng kasulatan ng Panginoon, hindi lang siya able, kundi dapat malaman po natin bakit dapat siya maging able. He is more than able. Higit pa sa ating iniisip, inaasahan, kaya niyang gawin. Tulad ng tatlong magkaibigan ito, inalaw ng Panginoon na dumaan sila sa apoy na naglalagablab. Hindi nahulugan ng Panginoon, He was not able. But the Lord was more than able. Na bagamat sila ay nihulog doon sa apoy, for 7 times yung init na maging yung tao na gatid sa kanila nasunog. Pero sila hindi nasunog. Yung kanilang damit hindi nasunog. Yung kanilang buhok hindi nasunog. Yung kanilang mga tanikala nasunog at sila'y nakalaya. At ang sabi ni Ari Nebuchadnezzar, di ba 3 lamang ating hinugos? Bakit 4 sila? At yung pang-4 ay mistula na anak ng Diyos. Even Nebuchadnezzar believed sa ating Panginoon. Nanalig siya. He believes na ang Panginoon Jesus ay nag-exist sa time natin noon, sa time na yon. Marami mga tao sa time natin ngayon na hindi naniniwala sa anak ng Diyos. Pero sa time ni Hari Nebuchadnezzar, ang dakilang hari ng Iraq, kasi ang Babylon ay modern Iraq sa time po natin ngayon, na sinasabi, even King Nebuchadnezzar ay kinilala niya ang Diyos at nakita niya yung 4th man, at yung 4th man was the Son of God. Kaya naman, sinasabi po natin, yung pahayag ng 3 lalaking ito, na yung kanilang yung firmness of their faith. And if not, kundi man kami iligtas ng Panginoon, na kami ihulog sa apoy, hindi pa rin kami sasamba sa Diyos-Diyosan na ginawa ni Nebuchadnezzar. Mga magulang, mga kapatid, nawa yung ating mga failures, nawa yung ating mga disappointments, nawa yung ating mga discouragement ay hindi maging dahilan upang tayo huminto sa ating pagkilala sa Panginoon, upang tayo huminto sa ating pagsamba, sa ating panalangin, sa ating pagsunod sa Panginoon. Bagkus, tulad ng 3 Hebrews dito, maging sa apoy na pinainit na 7 beses, sinuong nila sapagkat alam nila ang Diyos. Hindi man sila iligtas sa pagkakataon na yun, hindi naman sila iiwanan at hindi sila pababayaan ng Panginoon. In fact, sinamahan sila ng Panginoon maging sa apoy ng pagsubok. The Lord, the Son of the living God, was with them. Mga magulang, mga kapatid, bago mo naranasan ang suffering, ang Panginoon Jesus muna ang unang nag-suffer. Bago natin naranasan ang pagkakait o kawalan, ang Panginoon Jesus muna ang nakaranas ng bagay niya. He became poor so that we may abound in God's grace. Siya po'y naging sakit o karamdaman upang ikaw'y gumaling. Ikaw ay, siya'y naging, he was rejected at being outcasted. Lahat naranasan ng Panginoon upang sa ganon, sa sino mang tao na nakararanas
ng pangit na bagay sa kanyang buhay, dama ng Panginoon ang yun nararamdaman sapagkat ang Panginoon dinaanan ang bagay niya. Kaya we could say, and even if not, He is still God and He is still good. That God is good, God is great, and God is more than able because He is willing to do great things. Kaya naman, sinasabi po natin that God is able to keep what you have committed to Him. For this reason, I also suffer these things. Nevertheless, I am not ashamed, for I know whom I have believed and am persuaded that He is able to keep what I have committed to Him until that day. 2 Timothy chapter 1, verse 12, na tayo po'y umaasa at nagtitiwala sa Panginoon na anumang bagay na pinagkatiwala natin sa Kanya noon, ngayon at sa darating na bukas ay kayang ingatan ng Diyos, maging ang iyong buhay, ang iyong sambahayan, ang iyong ari-arian hanggang sa muling pagparito ng Panginoon. At kung sakali na may pangit na bagay nangyari, hindi babali ang Panginoon, He will never leave you nor forsake you. Sasamahan ka ng Panginoon at tutulungan ka niya. God is able to establish you. Now to He who is able to establish you according to my gospel and the preaching of Jesus Christ, according to the revelation of the mystery kept secret since the world began. Romans 16 verse 25. God is able to keep you from falling. Now unto Him that is able to keep you from falling and to present you faultless before the presence of His glory with exceeding joy, to the only wise God, our Savior, be glory and majesty, dominion and power, both now and ever. Amen. Jude 24 to 25, na sinasabi po roon, ingatan ka ng Diyos maging sa iyong pagbagsak. Sabi nga, kahit na 7 beses ka bumagsak, ang Diyos ay kaya kanyang iangat ng kanyang kanang kamay. At kaya tayong ipresent ang Panginoon faultless. Kasi sa harapan ng Diyos, ang tinitingnan ng Diyos ay hindi yung ating mga tagumpay lamang, kundi maging ang ating mga pagkabagsak, sapagkat ang Diyos handa siyang tumulong sa sinuman. Lahat po tayo ay hindi exempted sa mga pagsubok. Bagkus sa panahon ng pagsubok, ang Diyos sasamahan ka niya. Dumaan ka man sa ilog, di ka malulunod. Dumaan ka man sa apoy, di ka masusunog. Sapagkat kasama mo ang Diyos. God is able to save you to the end. Therefore, He is also able to save to the uttermost those who come to God through Him, since He always lives to make intercession for them. Maging sa kasaluk-sulukan ng daigdig, maging ikaw man na nag-iisang tao sa mundo o isolated na tao, tulad po ng ketongin na ito, siya po'y isolated. Pero inabot siya ng Panginoon, hindi naman talaga siya ang nag-encounter sa Lord, kundi ang Lord ang nag-encounter sa kanya. Mga magulang, mga kapatid, tandaan natin, it is by grace we are saved through faith, and it is not of ourselves. It is the gift of God, not by works, lest anyone should boast. Kaya tandaan po natin that God is able to secure you eternally. And I give them eternal life, and they shall never perish. Neither shall anyone snatch them out of my hand. My Father who has given them to me is greater than all, and no one is able to snatch them out of my Father's hand. The Lord our God is the only one who is able. At maliban sa Kanya, nobody, no one is able. Kaya naman po, when it comes sa pagiging able, isa lamang ang may makagagawa. Maging sa ating kaligtasan, maging sa ating pong pag-iingat, ang Diyos lang ang pwedeng mag-ingat sa ating buhay. Not even yourself, not even other people, not even yung technology and medicine, not even vaccines, not even the world. Only God can save us and able to save us.
Kaya naman po, God is able to do more than you can ask or imagine. Ito po yung text natin. Now to Him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think, according to the power that works in us. To Him be the glory in the church by Christ Jesus to all generations forever and ever. Amen. God is able. Nothing is impossible. No? Kaya nga tanong, Jesus says to you, ito ang sabi ng Panginoon sa iyo, do you believe that I am able to do this? Sabi ng Panginoon sa lalaki may sakit na ketong, naniniwala ka ba na kaya kitang paggalingin that I am able to do this? Mga magulang, mga kapatid, sa ating paglapit sa Panginoon, dapat alam po natin that He is able to do great things. That the Lord is not only good, that the Lord is not only great, but the Lord is able. Pwede natin sabihin, Lord, you are able. Nothing is too hard for you. You made the heavens and the earth, and there is nothing too hard for you. Hindi ko na po itutuloy ito doon sa pangalawa, pangatlo at pang-apat. Hanggang doon lang muna po tayo sa letter A. Always able or willing to do anything. Sapagkat ang Diyos, walang imposible sa Kanya. Tayo po ay darako sa ating communion. At hayaan po natin na kunin natin yung ating po mga communion elements. Kung kayo po ay may mga inihanda na juice, yung grape juice, or any juice na nasa inyo po. At maging ang ostya o ang tinapay na walang lebadura. Kailangan po yung tinapay na gagamitin natin ay walang lebadura. Sapagkat ang lebadura ay simbolo ng kasalanan. Kaya ang Panginoon, nung siya po ay pinasimulan niya at tinalagan niya yung Holy Communion, ang ginamit po niya ay tinapay na walang lebadura. Sapagkat ang lebadura ay simbolo ng kasalanan. Sapagkat ang ating Panginoon Hesus ay siya po ang tutubo sa ating kasalanan at ang katawan ng ating Panginoon Hesus ay simbolo ng tinapay at ang tinapay ay dapat walang lebadura o walang taglay na kasalanan. Mga magulang, mga kapatid, tandaan po natin, ang ating Panginoon Hesus ay isinilang po siya ni Birhen Maria, na ibig sabihin, sinilang po siya sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ang Panginoon ay wala po siyang kasalanan. He is exempted sa natural sin na inherited ng tao, sapagkat siya ang Diyos na nagkatawang tao. Kaya naman sa communion po natin, tinapay na walang lebadura, ang katawan ng Panginoon na walang kasalanan, bagkus naging kasalanan, upang tayo po na nasa ilalim ng kasalanan ay matubos niya at mapalayan niya at magawaran niya ng katwiran at kabanalan. Tandaan din po natin that our holiness and righteousness ay hindi natin natanggap o tinataglay sa ating katawan dahil sa ating mga gawa. Bagkus ang ating katwiran ay imputed lamang, ibinigay lamang ng Diyos sa atin, imparted. Kaya naman po sa harapan ng Diyos, tayo naging matuwid, naging malinis, naging banal, sapagkat ang ating Panginoon Hesus ang tumubos sa ating kasalanan, at nung tinanggap po natin ang ating Panginoon Hesus, siya po'y nananahan sa atin sa pamagitan ng banal na Espiritu, at ang Panginoon ay nasa atin, ang anak ng Diyos, ang katwiran ng Diyos, ang kabanalan ng Diyos. Kaya naman po tayo naging templo ng Diyos. It is not our own way and works or good works, but it was the work of God, the finished work of God. Sa pagkakataong ito, tayo po ay magko-communion. Hallelujah.
Glory be to God. Nung gabi na si Jesus ay pagkanulo, dumampot siya ng tinapay at ipinagpasalamat. Pinagpira-piraso ito at nagwika sa oras na gawin niyo ito. O sa tuwing gagawin niyo ang bagay nito, gawin ninyo ito at kanin bilang pag-alala sa akin. Ipamahagi natin ang biscuit. Patuloy po tayo sa diwa ng panalangin at pagsusuri ng ating sarili. Pasuri tayo sa Panginoon before we partake on this communion. Kung meron mang karamihan kasalanan na tayo po ay pinalala ng Panginoon sa ating pagdulog na ito, hingi natin sa Panginoon na tayo linisin at patawarin. Sapagkat ang pangako ng Panginoon sa tuwing tayo magkasala, meron tayong kapatawaran sa pamagitan ng kanyang anak na si Jesus. We have the sin offering at ito'y walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Ang kailangan po natin, suriin natin ating sarili, hilingin natin sa Santong Espiritu na ipabatid sa atin ang ating mga kamalian, sapagkat may mga bagay na tayo nagawa na di natin alam, at may mga bagay rin na alam natin. May mga kasalanan na intentional, may kasalanan na unintentional, may kasalanan na revealed o hayag, may kasalanan din na unrevealed. Kaya napakalaga sa pagdalog natin sa Panginoon, magpasuri tayo upang sa ganoon ang banal na Espiritu, liwanagan niya tayo at bigyan niya tayo ng conviction at daling niya tayo sa katwiran at pagsisisi. Sapagkat isinugo ang banal na Espiritu upang tayo po ay liwanagan, to enlighten us. At ang banal na Espiritu ay inatid sa atin upang i-convict tayo mula sa unrighteousness towards righteousness. Kaya naman po, Panginoon, patuloy niyo pong saliksikin ang aming pong isipan, ang aming kalooban o ang aming pong buhay. Tulungan niyo po, Diyos, sa lahat po ng aming karamihan. Kung sa lalaki ng binata na mayaman, hindi niya nagawang sundin ang iyong salita, sinabi mo, Panginoon, madali pa sa isang kamelyo na pumasok sa butas ng rayo kaysa sa mayamang binatang lalaki niya. Sa tao, imposible, pero sa Diyos, walang imposible. Kaya naman po, Panginoon, na pangyari na maging ang aming po mga kasalanan at kahinaan at ang lahat ng mga bagay na hadlang sa amin sa paglapit sa iyo at pagsunod sa iyo, inako mo at ginawa mong posible na kami makadulog sa iyo. Through your blood, nagkaroon kami ng offering and redemption of God, maging ng forgiveness. Through your blood, nagkaroon po kami ng access to your throne. At sa pagkakataong ito, sinabi mo lang sa amin, sa tuwing kami kakain at inom sa saro, gawin namin ito bilang pag-alala sa iyo. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong pag-ibig, sa iyong kalooban, at sa iyong pagpapatawad, pagpapagaling, pagliligtas, sa iyong dakilang pangalan, Panginoon Jesus. Kanin natin, pasalamatan natin, Panginoon. Kaya hindi naman matapos magkapunan, dumampot ang Panginoon Jesus ng saro ng bagong tipan at nagwika, sa tuwing kayo namin ito, gawin niyo ito bilang pag-alala sa akin. Hindi dugo ng hayop ang tumubos sa atin, bagkus dugo ng ating Panginoon Jesus, ang kordero ng Diyos na nagalis ng kasalanan na sa katawan. Hindi mamahaling hiyas o bato o anumang bagay ang tumubos sa atin, tinubos tayo ng anak ng Diyos na nag-alay na kanyang buhay para sa atin at upang ialay naman natin ang ating buhay para sa Kanya at para sa iba. Panginoon, maraming salamat po sa Diyos na ito at sa aming pong pag-inom, inaalala po namin ang iyong paghihirap, ang iyong kamatayan
at ang iyong mga salita. Salamat po at ikaw ang siyang nagbigay sa amin ng tipan, ang bagong tipan, ang biyaya ng tipan. Kaya naman po Lord, salamat po because we are under your care, we are under your grace, we are under your ng iyong salita. Salamat po ng marami. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Sa tuwing gagawin niyo ito hanggang sa aming pagparito at kayo makasalo ko sa isang dakilang piging sa aking muling pagparito. Panginoon, we are looking forward, Lord, for your second coming. Handaan niyo po ang aming puso, ang aming buhay. Hindi lang kami maging handa, Panginoon, physically, but kus maging handa po kami even spiritually, O God. Lalo tigit, Panginoon, ang iyong nalalapit na pagparito sa aming pong mga huling panahon na ito. Weaken our spirit, Lord, and help us, O God, na kami mabuhay at tumakad sa gitna na iyong kalooban. Ginagawad po namin, O Diyos, ang iyong biyaya at pagpapala at anuman, Lord, ang mapangailangan ng iyong mga anak. You are able, O God, and you are more than able or willing upang katagpuin mo ang bawat pangailangan ng bawat isa. Sa mga may sakit o karamdaman, ipinapayag po namin ang kagalingan sa pamagitan ng latay ng aming Panginoon Jesus. Ikaw na mayroong sakit o may karamdaman, magbangon ka at pinagagaling ka ng Panginoon, at ang sino man na may takot at kawalan ng pananalig sa Panginoon, pinagagaling ka niya at pinupunukan niya ng pag-asa, pagtitiwala at maging ang boldness ng iyong pananampalataya sa Panginoon. Sa pagkakataon ito, sa bawat isa na kulang, O Diyos, ang kanilang financial provision, dumadalain kami, Panginoon, na sinabi mo na ikaw ay naging mahirap upang kami sumagana at kaya mo kami pasaganain sa lahat ng bagay upang meron kaming maggamit sa anumang tulong at pagkakaloob sa iyong gawain at maging sa ibang tao na kailangan. That you are able, O God, to abound all grace, Lord, upang sa aming pong pagiging sagana ay maluwalhati ka at mapapurihan ka sa bawat buhay ng bawat isa. Gayun din, Lord, sa mga naghanap ng trabaho, sa mga nag-apply abroad, tulungan niyo po at pagpalain sila. Sila Kuya Francis, sila Kuya Mel, at yung iba pa po namin mga kapatiran na dati na nag-abroad at mga nais po mag-abroad. O Lord, tinataas po namin sila sa iyo. Hindi lamang sa ibang bansa, maging sa lugar na ito na nangailangan po ng tulong ng trabaho o financial provision, tulungan niyo po maging sagana ang iyong biyaya. Kung paano ulan, Lord, ay nagpapala, ulanin mo kami ng pagpapala, O Diyos, ang bawat buwan sa bahayan ng iyong mga anak, at maging lubos, O Diyos, ang kagalakan ng bawat isa. Magyang iyong pag-iingat, Panginoon. Ikaw po ang patuloy na mag-ingat at mag-cover sa amin through your blood. Nasama kami pumaroon o pumunta, makatiya kami sa aming paglabas at pag-uwi. Sasamahan mo kami at paprotektahan mo kami. Salamat po na marami sa iyo ang kapurihan, kaluwalhati at karangalan, at maging sa aming pong pagkakaloob sa tuwing kami may mga pagtitipon sa mga tahanan. Tulungan niyo kami na aming pong pagbibigay ay patuloy namin gawin, at ito'y dalhin namin sa iyong bahay, sambahan, upang may magamit. Salamat po, pinagpahalan niyo ang bawat isa, at pinapayag po namin ang pag-ibig ng Ama, pagpapatawad ng Anak, ang patuloy na pagsama at pag-ipisan ng banal na Espiritu, ngayon at kailanman, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palapakan natin ang ating Panginoon. God bless you.
Thank